What's up guys? I'm Sir Kiran and welcome to my YouTube channel. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Today's video, dahil pangatlong vlog ko na to, naisip kong lumabas muna sa barangay namin. So ang ginawa ko, maglilibot muna tayo sa bayan ng 13. Ang video to ay para sa mga kabataan ngayon. So medyo lilituhin natin sila onte, lalo na yung mga bagong dating ngayon sa bayan ng 13. So babalikan natin kung ano ba yung itsura nung lumang 13 bago siya napaunlad at umunlad ng ganito. Sabi nga, ang hindi bumalik sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. So, hindi ko alam kung anong connection yan sa vlog natin ngayon. Pero, yun, gagala tayo sa bayan, titignan natin yung itsura ng bayan ngayon, at syempre, sasabihin ko kung ano ba yung itsura ng bayan noon. So, ano, tara, samahan nyo ako. So, konting trivia lang guys, no? So alam nyo ba na ang bayan ng 13 ay hindi naman talaga bayan noon. Siya ay barangay lang. Barangay na nasasakupan ng Tansya. Ang tawag sa atin sa 13 ay Quintana. Isang pinakamatanda, pinakamalayo at pinakamalaking barangay na nasasakupan ng Tansya noon. Tapos nagbago. Ginawang 13. Sinunod sa pangalan o sinunod sa 13 martir na namatay at nagbuwis ng buhay para sa bayan. Kanina nandun tayo sa may tapat na munisipyo, tapos ito yung katabi niya, yung St. Jude Parish. Ayan, so dumapang bus. So unang stop natin guys is yung palengke. Kasi nagtanong-tanong ako sa mga matatandang taga 13 kung dyan na ba talaga nakalagay yung palengke natin. Yung sabi nila, ang palengke daw, mamaya ako pala sasabihin sa inyo yan kapag nandun na tayo sa palengke. So medyo matagal yung paglalakad at medyo napapagod na ako. Kasama yung girlfriend ko nasa harapan ko. Ayan yung St. Jude. So alam niyo yung napagtanungan ko din, no? Galing sa pagtatanong ko kung matatanda, yung likod daw ng St. Jude na yan ay dating sementeryo. Pero ngayon, isa na siyang eskwelahan at isa na ding marami na ring establishments na nakalagay dito. Yan yung gasoline station. Shell yan eh. Pero dati, alam ko petrol yan. Yun. Gagala tayo. Medyo naiilang talaga ako sa pagbablog sa maraming tao. Pero okay lang. Para sa mga viewers natin. Ito pala dyan yung ano ng Converge. Gusto mo muna kumain? Ha? Gusto mo muna kumain? Lugaw. Mamaya lulugaw tayo. $7-11. Pero dati hindi 7-11 yan. Ang pagkakatanda ko, ano lang yan, grocery store, bilihan ng ice cream. Tapos bago na din 7-11.
Yung 7-Eleven na yan guys, yan yung pinakaunang 7-Eleven sa bayan namin. Ngayon, meron na kaming isa, dalawa, tatlo, apat, limang 7-Eleven. Limang 7-Eleven. Limang 7-Eleven. Limang 7-Eleven. Limang 7-Eleven. Diba ang dami? Sana isa lang may-ari nun para mayaman sila. So, katabi ng 7-Eleven, ito yung pinakakanto, dun yung crossing. So yun, nandito tayo sa tapat ng pamilihang bayan o yung palengke. Pero dati hindi daw palengke yung nandito, sinihan. Kasi noon, puro puno lang to, puro puno. Tapos may mga bahayan. Tapos yun nga, puro puno, puro bahayan. Tapos nagkakabit lang sila ng malaking tolda o tela na puti para pag-flashan ng sine. Tapos yung katapat ng palengke ngayon ay Tower Mall. Mall, tsaka Chowking, tsaka tong Parkson. Dati El Paseo yan eh. Pero dati, ang nakalagay dyan ay Plaza. Para sa mga nakakamiss na Plaza, comment lang kayo below. Ayan, sabihin nyo kung ano yung mga namimiss nyo sa Tracy. Ayan. Come true. Hindi nakita yung Tower Mall, pero yung building na pinakita ko sa inyo, Tower Mall yun. Dati, Plaza yung nakalagay dyan. So, may basketball court, volleyball court, tennis court, tapos may mga swing, padulasan. Saka dito na rin nagpipiknik dati yung mga pamilya. No? Pero ngayon, building na siya. Diba? Then dito, sa harap ng plaza namin dati, ang dapat nakalagay dyan, puntahan natin. Dapat nakalagay dyan, sa building, sa tapat ng plaza namin, ito yung plaza namin. Nandito naman, ang proposed project niya, magkaroon ang bayan ng Cavite, especially ang 13 ng Oval o Sports Complex. Yung dito, ngayon SM na, dati yan ay Sports Complex. So, pero hindi natapos yung project na yon. Nangyari, yung bilog lang, pero hindi bilog lang, yung oval lang, pero hindi rin nagawa yung pinaka flooring niya, the stage. Yun lang. Tapos, yung hindi na napakinabangan yung project, ginawang SM. SM siya ngayon. Sarado pa kasi anong oras lang kami nag-shoot. Ano yan? Tatago yung girlfriend ko sa camera. Ito, taho. The best sa umaga.
Ayusin lang natin yung camera. Pero bago tayo pumunta dun sa huli nating destination, may gusto lang ako ipakita sa inyo. Ito. No smoking. Tapos, first offense, third offense, fourth offense. 1,000 pesos, 2,000, 3,000 imprisonment. So mag-yosi ka lang, makukulong ka na. Sa totoo lang, hindi ko naman sinasabing masama mag-yosi. Pero di ba nga, dahil presidente na natin si Duterte, si President Duterte, pinagbawal niya mag-yosi kung saan saan. So dapat may proper place lang sa pag-yosi. Dito sa 13, bawal mag-yosi sa daan. And syempre, bawal din magtapon ng basura. Galing Tatak MDS yan. Ay kuya. Tatak MDS yan. Yon. Nakita niyo yung daanan. Medyo pangit na siya, no? Nung panahon ni Governor Ayong Maliksi, maganda pa yung daanan na to. May mga upuan dyan. Pwede ka high school ako nun. Pwede ka tumambay pagtapos ng klase, mauwian. Maganda. Maayos. Ngayon, no? Kita nyo. Puro sulat-sulat na. Tas yung mga bubong, yan, butas na. Medyo napabayaan na. Pero dati, maganda talaga tong part na to sa Kapitolyo. So yung daan na to, papunta to dun sa provincial gym. Dati nga, sa gaya na sinabi ko, maganda yung part na to eh. Pwedeng tambayan, may mga upuan dito. Diyan, may mga upuan diyan. Ayun, oh. Sira-sira na. Wala nang mga bubong yung mga iba. Bago tayo pumunta dun sa sinasabi kong dating munisipyo, tingnan muna natin yung Kapitolyo natin ngayon. Tara, sa tayo. Diyan, kasi pag 4th grading sa national, dun sa school ko dati nung high school ako, lagi kaming merong contest ng dance kasama sa curriculum namin. Itong stage na to, I'm sure hanggang ngayon marami pa rin nagpa-practice na estudyante dyan. Diyan sa stage na yan. Nagpapaalam lang kami dun sa Kapitolyo para gumamit ng kuryente, para makagamit kami ng kuryente. Dati, ngayon kasi uso na yung mga rechargeable na speakers. Kaya okay na, kahit di magpaalam. So tara, punta tayo dun sa ano. Diba, no? Meron akong taga video. Yan. Cavite Provincial Capitol, yung Kapitolyo namin. Maraming nakakamiss eh. Especially kapag tatanawin mo, marami kang mamimiss na itsura ng bayan. Yung maayos dito, yung malinis. Ngayon, oh, dito na lang nakalagay yung mga upuan.
na lang dito. So ito yung sinasabi ko sa inyo na mga upuan. Dati, ito yung mga ginagawang tambayan ng mga estudyante dun sa high school malapit dito. Dati hindi ito dito nakalagay. Nakalagay yan dun sa mga yung sa dinaanan natin kanina, sa mga tabi nun. Pero ngayon dito na. Hindi ko alam. Sira-sira na rin yung iba. Tapos yung iba siguro hindi na mapapakinabangan. Kaya ito na lang na to. Pero dati marami yan. Halika. Tayo. So ito yung sinasabi ko sa inyong dating munisipyo. Dito. Yan. Ito yung sinasabi kong dating munisipyo. Yun. Ngayon, parang provincial engineering office yata. Something ganon. Tapos, katabi ng munisipyo namin, ito dito, dating police station. Dating police station yan. Ngayon, civil service na. Hindi ko alam kung saan yung eksaktong police station. Pero dito lang din yun. Police station, katabi ng water district. Then yung munisipyo, dito lahat yan tabi-tabi. Pero ngayon, Capital Engineering Office na nga. Tapos yung pinakita ko sa inyo kanina, yun na yung munisipyo. And then, ayun, civil service na dito. So yun. So sa sandali na inikot natin yung bayan, medyo marami tayong nakitang pagbabago. Malls, establishments, yung ating public market, yung dating Plaza Mall na ngayon. Ano pa? So yun, mga establishments. Sabi nga, isang tanda o sign ng isang pagunlad ng bayan ay yung lahat ng nakita natin ngayon. Hindi ko alam para sa inyo maganda yon o para sa iba pangit. Bahala kayo mag-judge. Any comment kung marami kayong na-miss sa dating anyo ng 13, just comment down below. Sana nag-enjoy kayo sa isang seryosong vlog na ginawa ko to. So naisip ko lang talaga to para sa mga kabataan, para sa mga estudyante ko na taga 13. So yun lang. Don't forget to subscribe. You just click subscribe, especially the bell button. Kung nag-enjoy kayo, you comment and like and share para dumami ang subscribers ni Sir Kiran. So yun lang. Maraming salamat!